Siya, si Miraflor Kiza, may 3 anak. Taga-Cavite na talaga bago siya nalipat sa Sitio Pulo. Tanging ang tatay niya at ang kanyang mga kuya na nagtatrabaho sa CBI ang bumubuhay sa kanila. Dahil sa maliit na kinikita, sila'y nagkakasya na lamang sa pagkain ng noodles, delata, tinapay at tuyo tuwing sila'y nagigipit. Isa sila sa mga lugar sa Sitio Pulo na hindi pa naaaabot ng kuryente, kaya sila'y walang frigidaire kung saan pwede nilang ilagay ang kanilang mga pagkain. Wala po kayong ref? Wala po kayong ref? Wala. Bukas ka kami doon. Paano po yung mga sobrang kanin kung ginagawa nyo? Ubos agad po. Ubos agad yung kanin. Sinasangag nyo. Ay, yung mga umaga sila. Sa patuloy naming pag-iikot sa lugar, napansin namin na sa kabila ng mababang sahod ng mga tao ay halos konkreto na ang kanilang mga bahay. Maging ang mga daanan sa iskinita ay halos simentado na rin. Malungkot man isipin, pero napansin namin habang kami ay naglalakad, napakalat-kalat lang ang mga basura sa daan. Maging mga kanal at sewage ay puno na rin ng basura. Paano pa kaya makakadalo yung tubig? Nako! Dito naman kami sunod na dinala ng aming mga paa sa Kawayanan, kung saan masarap ang hangin, malamig, at napakapayapa. Hi! Kaiba naman ang sitwasyon ni Caridad Sumuroy na pinroklama ang kanyang sarili na adik sa kape. Siya ay merong 12 anak na 6 na babae at 6 na lalaki na binigyan naman siya ng higit 20 apo. Ang kanyang asawa naman ang namamahala sa kanilang taniman ng asukal at nyog sa Bacolod, kaya taon-taon lang ito kung umuwi. Kanyang pagka-adik sa kape ay naging parte na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Kape pa rin. Karaniwan po, talagang 6 na beses. Oo, 6 talaga. Kung 3 lang, mga 4, ay nako. Kahit matulog ka na, kape ka pa rin. Ito, 2 araw ko. Minsan nga hindi ka abot eh. Ito? Ay, nako. Ako sa kape, sarap eh. Pero may asukal din po. Oo, lagyan pa asukal. Ito, asukal ko rin patayo. Kaso lang ang pinakulo ko, hindi na to kulo. Kasi napatay. Oo, lagyan ko naman yun. Okay. Ilan sa mga pangunahing pinagkukunan ng pagkain ng mga taga-Sitio Pulo ay ang mga palengke, katulad na lang sa Kadiwa at sa Coastal Wet and Dry Market. Minsan, umaasa rin sila sa kanilang mga sariling tanim at sa mga nilalako sa loob ng Sitio Pulo.
Kadalasan, kapag may oras sila raw ay nangingisda sa ilog na malapit sa kanila. Hindi pa ayos ang sistema ng tubig sa buong Sitio Pulo. Kaya sila'y umiigib na lamang ng kanilang tubig pampaligo at panghugas ng kung ano-ano pa sa mga poso na malalapit sa kanilang tahanan. Samantalang, ang mga tubig naman na pang-inom nila o ang mga mineral water ay binibili nila sa labasan sa pinakamalapit na tindahan ng tubig. Sa loob ng 4 na araw na pag-iikot namin sa lugar, ay nagawa naming makakolekta ng sapat na impormasyon sa pamamagitan ng panayam at obserbasyon. Gayunpaman, napansin namin na karamihan sa mga batang malnourished o nakakaranas ng matinding gutom ay kabilang sa mga pamilyang mayroong mahigit sa 7 miyembro sa loob ng tahanan.